Hello everyone, welcome to my vlog again guys. I am showing you the field of batawag dito, trigo sa Tagalog. Wheat grains pala. This is the field of wheat grains. Trigo guys, ayan. Napakaganda niya oh. Parang akala nyo pag tiningnan nyo lang, para talaga siyang palay oh. Yan oh. Pag tiningnan nyo palay na palay talaga ayan oh. Pero pag yan ay lumaki, trigo na siya. Kasi nga hindi kaya hindi kaya ng palay dito tumubo kasi nga winter country. So at yan naman ang kabilang yan is kaya napakalinis at maayos kasi yan ay dyan sila nag-ice laufin kapag ice laufin nag-ice skating kapag winter. Kapag minus degree Celsius mula December hanggang middle of March. Pag nag minus degree Celsius lang. Kasi minsan pababago-bago nga ang weather dahil nga sa climate change natin. So minsan, nung December tsaka January is nag minus degree Celsius sila ang weather. Tapos siguro mga 6 weeks din yun. Tapos ngayon, since 2 months na, ayan, na madalas na mag plus 8 degrees Celsius, 10 degrees Celsius yan. Kasi pag naganyan na yung temperature, wala na, natutunaw na yung snow. So kaya minsan nagagamit lang ito ng mga ilang mga 3 weeks lang, tas matutunaw na yung snow. Wala nang nag-ice skating. So 'di ba guys, ang ayos-ayos. Tapos ito naman diyan sila nagbabasketball yung mga bata. Ayan, o kaya tennis, tawag dito. Handball ba tawag dun? Nakalimutan ko na sa English. O kaya sa Tagalog. Ayan o, yung nilalaro nila yan. So, ayan. So, diba guys, ang ganda-ganda ng tubo. Kasi nga, katutubo lang nitong mga trigo na ito dahil nga katatapos lang ng winter at springtime na kami ngayon. Kaya sobrang ganda ng kulay o green na green. Yan. So, kaya napakaganda guys dito sa Austria kasi hindi overloaded ang mga tao. So, hindi overloaded ang population. So, maayos ang kanilang country. Kaya lang siyempre ngayon dumadami-dami na yung mga tao dahil nga sa nanggagaling sa Ukraine dahil nga sa gera. So kaya yun ang inaano ngayon ng mga Austrian. Yung iba karamihan sa kanila nag-aalala kasi siyempre ayaw naman nila mag-overloaded yung kanilang country dahil nga siyempre nasanay na sila sa ganitong tahimik. Siyempre 8 million lang ang population nila. So ngayon kapag pumunta na dito ang mga taga-Ukraine dahil sa gera at saka taga-Syria, so magiging magiging marami na ang tao. Tapos ang hindi lang kasi maganda no, minsan siyempre iba-ibang ang religion. So minsan nagko-conflict yung mga tao. Siyempre ang mga Austrian kasi Catholic sila. So wala silang problema sa atin ng mga Pilipino dahil parehong religion natin. Kasi so yan na ngayon guys, ito mag-iba tayo kasi nawala na yung araw. So lumamig na bigla na uli kami. Biglang nag 15 degrees Celsius. Kanina 18 degrees Celsius, tas ngayon biglang bumaba yung temperature kasi nga hindi sumisikat yung araw. So ayan, napapansin natin kapag maraming tao dito kapag winter yan, nakaupo sila dito yung iba yan. Yan, nakaupo sila dyan, nanonood ng mga nanonood sila ng mga nag-ice skating, yan. So minsan pagka ganito, dito ako, kasi siyempre nga naman malayo kami sa Vienna City, nasa mahigit 300 kilometers. So pag tiningnan mo parang Pilipinas lang siya kasi malawak yung mga taniman ng mga mais, taniman ng ganito, trigo, wheat grains, ayan. This is wheat grains, field of wheat grains.
it looks like rice, but this is not a rice. This is not a rice field or a rice field, but this is a wheat grains field. Kasi ang mga puti, mahilig silang kumain ng bread na na gawa sa trigo. Tayo naman mahilig tayo sa kanin, saka siyempre sa harina, dahil nga yun ang kinalakihan natin. So doon tayo sanay. So yan guys, nakikita natin biglang umaraw na naman. Kaya pabago-bago talaga ang araw dito kapag springtime. Minsan biglang sisikat ang araw, tapos minsan bigla na lang mawawala. Yan. So pero masarap kapag sumisikat ang araw kasi nga ayan, ganda ng blossom doon. Lapit tayo mamaya para makita natin yung blossom. So napakaaliwalas, ayan. So yan ang gusto ko, para lang siyang paradise. Na ang lawak-lawak, pag lumabas ka ng bahay is ang makikita mo puro field lang, puro mga tanim. Tapos yung ganyan malalayo yung kapitbahay. So yan ang gusto ko, yung hindi talaga. Kasi may mga tao naman na sanay sila sa dikit-dikit ang bahay, pero ako talaga kasi sanay ako sa ganitong yung hindi naman bundok na bundok, kundi kagaya niyan, may kapitbahay ka, tapos andyan lang yung eskwelahan, malapit lang. So, tas ito andito mga bata, dyan sila naglalaro. Mga ilan lang mga bata kasi dito hindi naman marami. So, yan ang anak ko doon. Yan. 9.5 years old pa lang pero matangkad na sa akin. Nasa na siya, nasa 152 cm. Ako 149 cm lang. Kasi maano din ang tatay, matangkad din ang tatay, kaya buti na lang mga anak ko. Yung isang lalaki ko is 176 cm. So hindi nagmana sa akin na putot. Kasi tatay at nanay ko is parehong maliit. So kaya pati ako rin, kaming magkakapatid. So yung lalaki lang namin ang medyo matangkad sa amin, nasa 165 meter ba siya? Ay, 165 cm ba? Mga ganun lang siya. So ang pinakamaliit sa amin yung isang kapatid ko na nasa lang siya, 147 cm. So at ayan naman guys ang tulay papunta doon sa kabilang side. Yan, maliit na tulay. So ang ganda kasi dito sa kanila sa Europe. Kahit province, maayos yung kanilang mga daanan, maayos yung kanilang kalsada. So yun ang maganda kasi talagang yung nagbabayad ang mga tao ng tax, pero napapakinabangan naman kasi maayos yung mga tulay, maayos yung mga kalsada, maayos yung mga school at malinis, maayos lahat ng mga CR nila. So yun ang pinakamaganda lang dito. At saka kasi guys, lahat ng mga tao naman dito kasi naka-insured. So ngayon kapag na-hospital ka, hindi ka magbabayad ng sa hospital, kundi magbabayad ka lang kunting-kunti lang. So kayang-kaya mong bayaran kapag lalo na sa gamot, syempre magbabayad ka talaga, no? Pero sa hospital, kahit na admit ka doon ng mga 1 month, wala ka halos babayaran kasi nga insured sa insured ng company kung saan ka nagtatrabaho. So kaya yun ang pinakamaganda. Tapos ito kagaya nito, ayan, ang daming space na pwede ka dito maglaro-laro, ayan. So tapos ayan ang bubong, napakaayos. So ito para kasi talaga ito sa mga tao na may mga, halimbawa may mga organization, tapos kanina may mga naglalaro dito, mga naglalakad. So maayos siya. Tapos siyempre malinis, hindi bawal dumihan. So ayan, as you can see, malinis, hindi bawal ang manira. So yun, disiplinado talaga yung mga tao. So ito guys, papakita natin ang napakagandang cherry blossom. Ayan. So, di ba? So yun ang anak ko, nagtatago silang dalawa. Yan. Kaklase niya yung isa. Mas matanda yan sa kanya, pero malaki yung anak ko kasi mana sa tatay. So ayan, di ba ang ganda,
Oh. Yan guys. Ang cherry blossom na. Kasing ganda rin ng Japan at dito ganun din kaganda. Pero sa Vienna City siyempre mas maganda. Dito kasi ilan-ilan lang. Pero doon sa Vienna City meron talagang area na super ganda talaga ng hilera ang mga prutas. So ayan. So pag ganitong buwan talaga is springtime is talaga nag-aano yung mga bulaklak, sabay-sabay sila, so napakaganda tingnan. So as you can see, yung mga kahoy wala pang dahon, tumutubo pa lang kasi dahil nga sa kalilipas pa lang ng winter. So ayan. So hindi natin masyadong maano dahil ang araw is pasalubong. So itong kahoy na to yan. So ngayon is ngayong date? March 25. So yan ang kahoy, walang dahon pero tumutubo na siya. Mga saglit lang, mga ilang araw, siguro mahigit mga 10 days makikita na natin na nag-green na yan siya kasi araw-araw maano na yung dahon eh. Lumalaki na. So ayan. So as you can see, ang mga kahoy walang dahon kasi nga tumutubo pa lang sila after ng winter. So thank you guys so much sa inyong panonood at maraming salamat po for always dropping by and supporting my small channel. Thank you so much. Happy Easter everyone. Bye guys.